Magandang araw po sa inyo lahat. Thank you po. Ito na po yung ikatlong series natin about the Malacanang Palace and Under Siege na ginagawa ko po. This is in collaboration with other vloggers na kakilala po natin na tumutulong sa akin to research these topics. And iniisip ko po actually tapusin yung series na to for the second part, pero nakikita ko po there are substantial evidences and also topics that is connected about this issue na gusto ko pong bigyan ng konting halaga at bigyan po ng i-share po sa inyo, at hopefully po parehas po tayo makapagbigay po ng ating insight about this. Ngayon po pag-uusapan po natin ay isa pong interview ni Attorney Roy Rundain na siya po ay ang legal counsel po ni former Representative ako Bicol Party List Saldi Co. Tinanong po siya dito ni Ted Filon about po sa mga isyong kinakaharap ng kanyang kliyente, at sabay-sabay po nating pag-usapan. Right now po, he can attest that mas takot daw po ngayon si Saldi Co sa kanyang seguridad, specifically daw po sa mga vigilantes. Baka daw po pag uwi ang kanyang seguridad ay hindi daw po mag-guarantee ng gobyerno. And he also added that yung video at yung mga statement po na lumalabas from Saldi Co is not scripted at wala po siyang kinalaman doon po sa mga statement na lumalabas. Even yung timing daw po at yung paraan kung bakit daw po chop-chop yung video na binibigay po sa atin ay wala din po siyang alam. And also we understand the fact na right now everything is about politics. Everything is about people's perception. So kung pag-uusapan po natin is about the law itself, wala pa po tayo doon sa parte na yon dahil wala pa nga po, hindi pa dumadating si Saldi Co. There's no statement yet being done, wala pa pong nakakasuhan, and yung mga ebidensya we're still waiting at this moment of video. Also, sabi din po ni attorney, gagawin daw po lahat ni Saldi yung mga statement niya under oath sa tamang panahon. But sinabi nga rin po dito, and correct me if I'm wrong, and if you guys can provide additional information, sinabi po kasi ng lawyer niya with the ombudsman, hindi na daw po nila kailangan ng sworn statement under oath from Saldi Co. They can start to investigate him. Yun po yung sabi niya. Ako po, pananaw ko dyan, yes, if ombudsman can, but still it parang we're covering the real issue here. You're alleging a lot of things for the president, for the speaker, pero walang ebidensya at walang nagpapatunay na lehitimo yung mga ebidensya. So even if in case, kasi hindi ko po alam, and I'm not sure if you guys can put a comment that the ombudsman can start their investigation even the statement is not under oath. And sinabi niya rin dito na noong nagsimula tong video na ito, na prejudge na yan ng ombudsman. Wala pang subpoena ni counter affidavit na i-file na. So ombudsman so ang ombudsman daw po ay may probable cause na. So ano daw po ang punto ng isang counter affidavit kung hindi naman daw po nila babasahin? Sinabi niya rin dito na sinabi niya rin po dito that hindi na daw po linked si Representative Saldi Co from the SunWest Company at ang High Tone Company. And tinanong din po ang attorney na meron po bang mga iba pang ebidensya maliban po sa nakita natin yung part 2, the pictures of luggages. There are a lot of questions about the timestamp kasi yung timestamp po ay nangyari ng July, if I'm not mistaken, yung timestamp is around March po ata. Basta may discrepancy sa buwan
kung saan po yung timestamp ng picture versus sa date when the deliberation for the budget committee for the 2025 budget will start. Ang sabi niya po dito that Saldico has a text, video, and receipt and photograph, and also phone calls to have his own evidence about this issue. And lahat daw po ito, they are planning to put it under oath. And sabi niya rin po na he is confident sa mga ebidensyang ilalabas ni Saldico. Another question, may susunod bang video part 4? Kasi I think we already have the part 1 to 3. Sabi niya po, maaaring meron pero hindi niya po alam. Tinanong din po is bakit daw po gusto ng gobyerno ang kanyang kliyente ay ilabas na ng isahan ang buong video about this. Sabi niya po rito is that kasi ang gobyerno, they want na tahiin daw po ang buong narrative para maging consistent to each other to the benefit of the government and against Saldico. Also, sinabi niya rin dito na bakit daw pa kailangan gawin yung ganong proseso na kailangan tahiin ang lahat ng video kung sinasabi naman po ni Saldico ang lahat ng katotohanan. Sa akin pong palagay, miski ang isang statement ay ibinigay kahit kanino ng part by part, sabihin na nating chop-chop, it does not change the fact na ang isang statement ay magiging valid kung may sapat na ebidensya. At sa pinag-uusapan po natin ngayon, kung ito ay mapapatunayan in our courts. Kasi lahat naman po pwede mag-allege but who can prove that what he is saying is true? And there's a lot of questions na rin po sa pagiging totoo ni Saldico, yung pagiging public service niya. So there's a lot of loopholes na hindi mo pwede maisalang-alang, and I understand lawyer siya. I get his point, pero it's still hard for a normal person na intindihin yung sinasabi niya na 100% na totoo. Kahit sabihin mo na ang goal ng gobyerno itahiin yun against him, well, nagsimula ka magbigay ng mga statement tapos hindi mo kayang tayuan, so face the consequence, diba? And I think it's justified kasi up until now we cannot even prove whatever he's talking about is true. And then sinagot niya rin po dito, paano naman daw po yung mga timestamp sa mga picture na nailabas ng part 2. Ang sabi ni attorney dito, there are following upcoming videos about it to explain why. Tas kaya po yung kaninang sinabi natin na the evidence are coming up with the receipt to explain further bakit ganun yung timestamp. Pinabulaanan niya rin po na ang statement po ni Saldico ay hindi po hearsay o chismis. Kasi daw po, yung mga statement na sinabi ni Saldico are direct conversation between them and between the persons that he is referring to. Sinabi niya rin po dito na ang pinakamalaking rason daw po na nagsalita si Saldico is because ang pakwari niya po dito ay masyado na siyang tinulak ng gobyerno para magsalita, kaya hindi siya kaya hindi niya na mapigilan yung sarili niya magsalita, even if the fact is nasa Pilipinas siya nung nangyayari yon. Hindi niya daw po masabi because of this situation. And I think and I don't know if you guys can agree with my theory here, probably naiipit na siya. I think there is a point of no return dahil una-una natanggal siya sa komite January of this year. Second, nagbitiw siya bilang representative ng Ako Bicol. Third, maraming investigasyon sa kanya kumpanya o nalilink na kumpanya sa kanya, which is SunWest Corporation. So I think multiple ends of spectrum
talagang marami na naghahabol sa kanya. And if I were him, talagang magsasalita ka. But I think another question is, what did he do on this process? And deliberately, alam natin, nakikita natin na he might have changed the ship of his own alliance. From the Marcos side, ngayon na pumupunta siya ngayon sa mga Duterte, and possibly, sabi nga nung political analyst na pinag-usapan natin from the previous video, he might be looking for a protection. To certain degree of protection, hindi na natin alam yun. Pero, I think he's trying to save himself from this situation. Sabi din po dito, tinanong din po si attorney about doon sa DPWH na project insertion. Meron po bang kinita si Saldico which is total of 100 billion pesos? Sinabi po ni attorney na no, wala pong kinita si Saldi. Yun naman pong kay Alcantara na 426 flood control project sa Bulacan, kung saan po naging proponent at nag-insert po si Saldico ng budget na nagkakahalaga ng 35.024 billion pesos. Wala daw pong kinita si Saldico doon, at yung pera na pinag-uusapan ay hindi po siya nakinabang. At ang sabi po ni attorney dito, para naging delivery agency siya. Kumbaga sa post office, siya lang po yung pinaglagakan ng pera, at yung mga tao niya, yun yung mga delivery driver. So that's the reason why hindi siya kumita. At hindi rin daw po magandang sabihin na si Saldico ang kumulek, kasi hindi nga daw po siya ang humawak ng pera. Tanging delivery agent lang daw po siya that move money from one place to another. Maaring sinend sa kanya yung pera, at yung mga tao niya is yung nag-deliver nung pera na yun. And yun po yung sinasabi ni attorney. And deliberately sinasabi din ni attorney dito na dahil hindi siya ang naghatid, okay? Ang tao niya ang masasabi natin na sabihin na natin may sala sa issue na to, o dapat ma-pin down sa issue na to, kasi sila nga daw po yung naghatid. Another question that was asked with the attorney is yung bang strategy to have this installment video about this statement. Ang strategy ba doon is to manipulate people? Sabi ni attorney, he don't know. As he said, he is not part of the strategy of pulling out all this statement. Wala din po siyang alam sa anong sasabihin ni Saldico from that video, but meron siyang knowledge about the content of the video, pero hindi niya daw po alam yung buong proseso kung paano daw po yun lumabas. Then tinanong din po siya dito na March 20, 2025, meron na daw palang banta sa buhay po ni Saldico. Pero ang isang nakapagtataka lang po dito is that nagkaroon po ng travel authority si Saldico at that time after SONA from the Congress, and after daw po na nakabalik pa po si Saldico, tapos nakaboto pa daw po si Saldico sa Bicol. So paano daw po 'yun nangyari? Ang paliwanag po dito ni attorney is there were some incorrect information po na ibigay si attorney at that time nung about po sa timing ng pag-alis daw po ni Saldico sa Pilipinas. Kaya daw po parang nagkaroon ng inconsistency sa time. Pero ang dapat daw pong sundin yung sinabi po ni Saldico, and he firmly believed na nagkamali siya doon, and nagsusorry po siya. Yun yung kanyang paliwanag. Tinanong din po siya, is there a possibility na magbago ng citizenship si Saldico? Sabi niya po dito, as of this moment, wala pa pong plano, at plano niya pong bumalik ng Pilipinas. Ano daw po ang magiging posibilidad kung matanggal po o makansela yung passport ni Saldico? Ano daw pong gagawin ng team niya?
ang sabi po ni attorney, they will fight it into appellate court. Para daw, kasi ano naman po karapatan niya naman yung lumaban, and also process na rin po iyon kapag po ganun na nangyari. Another question po, tinanong din si attorney na si Saldico po ay mayaman na ba before? Bakit niya po hinayaan na magkaroon ng ganitong kabulastugan under his watch? Kasi that time he is a chairman of the budget committee ng Congress. Ang pinaka maikling sagot ni attorney dito is lack of strength to resist. Kumbaga sa temptation hindi niya po naiwasan, bumigay po siya. Sa aking palagay, ito po ay isang sagot ng matalinong attorney, pero sa akin po sumisigaw ang salitang sinungaling. Kasi who would have known na ang yaman mo na you cannot resist? Ikaw ikaw yung pinaka may malaking kapangyarihan kasi ikaw yung may hawak ng pera o ng bulsa ng kaban ng tao sa Pilipinas. Para sabihin mo you cannot resist, parang it's somewhat, paano yun? Paano nangyari? Ibig sabihin may baril na nakaharap sa kanya, kung hindi niya gagawin, mamamatay siya, ganon. It does not make any sense. And also, if this happened on the year of 2024, bakit ngayon ka lang nagsalita kung kailan lahat mainit na sa'yo? 'Di ba? Bakit naging punto mo ngayon na hindi ka makaresist sa temptation? Kung totoo 'yon, di sana last year pa lang, bago pa magsona o pagkatapos magsona, sana nagsalita ka na para lahat to kumalat na, 'di ba? And then makuha na natin yung hustisyang hinahanap natin ngayon last year. Pero bakit tumaba ng ganito? And take note, hindi ka rin nagpakita for how many months? So how would we even understand your point o yung punto ng attorney mo that you have a lack of strength to resist, di ba? And inopen up din po dito yung question na ano daw po ang feeling ng lawyer niya about po sa mga pahayag at stand ng Ombudsman Remulla about the situation. Sabi niya po dito, sobrang dami ng evidence against Saldi. So ang tingin niya, mauuna pa atang makulong si Saldi, and ang objective ng Ombudsman is to file a non-bailable offense. Just like ang paliwanag niya dito, what happened with former President, Speaker, Congressman Arroyo, and also former Senator De Lima, para daw po makulong agad habang daw naglilites ng kaso ni Saldico, nakulong na siya. And unfortunately, kung hindi daw po maging lucky si Saldi, baka daw po mapatay sa loob ng bilangguan. Ako, pananaw ko po dito, maaring yung sinasabi po ni attorney ay totoo. Kaso ang number one question ko po kasi ay ganito: sino po ba from the very start ang naglagay sa sitwasyon niya sa ganyang stage? Sino ang naglagay sa kanya? Wala namang nagpumilit And I really believe na kung may ganyang force na ipinipressure siya bilang chairman ng komite, bakit hindi siya nag-resign at that time? Bakit niya pa rin ginawa yung posisyon niya bilang chairman kung alam niyang mapupunta siya sa ganitong situation? And also, kung totoo man na maaring sampan siya na non-bailable offense, why not? Ano ba nangyari kay Arroyo at kay De Lima? After a while, napawalang salary naman sila, na-acquit sila. So what's the point kung yun ang mangyayari? 'Di ba? Parang we might theorize na pwedeng ganun na mangyari, like what if situation. Pero ito kasi, it's a what if situation. Paano kung makulong lang siya pero ma-acquit siya? So how can you explain further about it? 'Di ba? Maaring totoo, maaring hindi, pero I really doubt that this would be something na kailangan na ikatakot ng kampo ni Saldi. Tinanong din po yung attorney ni Saldi ko na do they trust the justice system? Sinabi niya po dito that he don't trust Ombudsman Remulla, but he trusts the Sandigan Bayan. And pinaliwanag niya rin dito na
ang proseso daw po ay matagal. And matagal ang proseso at hindi po mahirap isipin na yung threat ng pagpapakulong kay Saldico ay hindi daw po mahirap isipin na maaari pong yun mangyari pagdating po ni Saldico sa Pilipinas. Ang gusto niya lang pong ipahiwatig po sa lahat po ng manonood ay antayin daw po natin ang mga ebidensya at antayin po natin si Saldico so that we can all be fair. And that's true. I think yun din po yung sinigundahan na po yan ni Senator Win Gatchalian na marami po ang mga partido na nagbibigay po ng opinion about sa issue na to, miski po mga vlogger, kahit kami may binibigay kaming komentaryo, pero po lagi ko pong sinasabi, kahit saang kampo po kayo dito sa issue na to, lagi nyo pong tatandaan na maging mapanuri po tayo, matuto po tayong magtanong sa mga naririnig nating mga data online at you know, at the end of the day, we can assume na may kasalanan si Saldico, pero up until we can prove all of his evidence are true and accurate, that's the only time that we can actually judge him na sa mga bagay na inaakusa sa kanya o inaakusa niya ang Pangulo about dito sa budget. Also, meron po akong na-research about po sa ginawa po ng Rappler about po kay Saldico. Babalik tanaw po natin yung sinabi nila dito na alam po natin na si Saldico po ay connected po sa SunWest Corporation. Apparently, due to Rappler's investigation, napag-alaman po, noong Arroyo government po, ang SunWest Corporation ay napabilang sa top 10 contractor ng DPWH. And I would say, yung napakaraming proyekto na kanilang nakuha from the government. Also, SunWest Corporation is tied up with tourism, business, hotel, and subdivision business. Noong panahon po ng 2021, ang SunWest Corporation po ay isa sa 5 kumpanya na napapabilang ang formally na iniimbestigahan po before na nakapag-secure ng 1 billion pesos pandemic supplies na kung saan po lumalagay noong 2022 ang SunWest Corporation po ay kumita ng galing po sa pagbebenta po ng medical supply, knowing that the company is a construction company, more than 18% for the year 2022. Yung 18% po yun kinita lang nila sa pagbebenta ng medical supply. Sinabi din po dito na noong 2019, noong pong, if I'm not mistaken, bago po siya maging representative ng Ako Bicol Party List, sabi niya daw po dito sa kanyang SALN, if I'm not mistaken, binenta niya daw po yung stocks niya sa SunWest. So wala na po siyang link sa kumpanya na yon. Unfortunately, nakita po dito that he still owns the residential and condominium projects in Bicol that is a subsidiary ng SunWest Corporation, and a worth of 400 million pesos shares worth ang meron po siya na naka-invest dito sa mga subsidiaries na ito. One is the Misibis Land Active Investment of 349 million pesos. Number 2, Embarcadero Land Ventures na nagkakalaga po ng 500 million pesos. And also, ang kanyang asawa at anak, plus some doon sa mga Ako Bicol Party List representative also have positions in these subsidiary companies daw po. As of that time, he still part owner of the companies and subsidiaries at may impluwensya po siya sa company ng SunWest, even if his name publicly hindi po listed as owner of the company. The company also won almost 500,000 pesos contract with the government
working with SunWest company sa DPWH po, and a total of 13 billion pesos between 2023 to 2024 po ang kinita ng company niya while he was a House Budget Chairperson. These are informations coming from Rappler Investigation. If you have any comment, and sa tingin ninyo, si Saldico ba ay inosente o hindi? Kayo na po ang bahalang mag-comment sa baba. At kung nandito pa rin po kayo after this video, huwag niyo pong kakalimutan na mag-share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And magkita-kita po tayo sa part 4 ng Malacanang Under Siege videos. Thank you po.